Ang ibig sabihin itong kay Luke Espiritu. Ito mga kababayan, merong ito impact leadership to ha mga kababayan. Ayan si Luke Espiritu yan. Alam nyo ba, sabi ni Luke Espiritu mga kababayan, hindi akwital ang habol ng mga Duterte. Hindi pagbabasura ng impeachment ang habol ni Sara Duterte at mga Duterte. Alam nyo ba? Hindi pa. Yan ang sabi ni Luke Espiritu. Hindi akwital ang habol ng mga Duterte sa impeachment. Habol nila wag matuloy ang trial para hindi mahubaran ang korupsyon at umano'y ugnayan nila sa mga kriminal na sindikato. Iyon ang katotohanan mga kababayan, post ng impact leadership yan. Yan ang katotohanan. Hindi akwital ng impeachment trial ni Sara ang habol ng mga Duterte at ni Sara. Ang habol nila dyan ay hindi matuloy ang trial para hindi sila mahubaran at malaman ang sandamakmak na milyones na korupsyon ni Sara at ang kanilang koneksyon sa mga kriminal na sindikato sa droga. Iyon ang katotohanan mga kababayans. Diba? Sabi dito, Luke Espiritu, Duterte camp rushing to block trial to hide corruption, alleged syndicate links. Bukluran ng manggagawang Pilipino or BMP President Attorney Luke Espiritu on Wednesday, June 4, said that Duterte camp is not aiming for an acquittal in the impeachment case against Vice President Sara Duterte, but instead is scrambling to prevent the trial from pushing through. Yun ang sabi. Ayaw nilang mabuking bilang ang top criminal family ng bansa, ngayon anti-crime at anti-drugs ang kanilang imahe sa masa, lalo sa masang Visayas at Mindanao. Diba? Yun ang gusto. Yun ang gusto ng kampo ni Digong at nitong mga senador. Ayaw nila na matuloy ang impeachment at gusto nilang mabasura kasi nga may koneksyon sila isa-isa. Ayaw ni Bato ma-expose na dawit siya. Ayaw ni Bongbong ma-expose na dawit siya. Ayaw ni Marcoletang ma-expose. Bakit? Baka dawit din siya. Ayaw ni Aiming ma-expose. Bakit? Baka dawit din siya. Baka lang, nagtatanong lang po. Diba? Bakit nga ba mga kababayan? Kung matuloy ang impeachment ni Sara, abangan daw natin. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Trillanes. Ito ha. To Sara impeachment. Ano naman natin to, mga kababayan? Mapanood naman natin to eh. Ito ha. Sir, sa daming issues ngayon kay VP Sara, kinog na ba for impeachment? How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the documents just like what happened way back, sir. Kay dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona also. So, dalawa ang pwede magbigay, the bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Yeah, I was gonna go there because Yes. you're talking about the former president and the impeachment is against the vice president or his daughter. So, joint account kasi So, siya. damay. Damay talaga. So, kaya nga, I'm so confident, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, when, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended, challenge siya nung are you willing to sign the waiver now? O nagwala siya. That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver. Ayan yun yung sabi ni Trillanes, pirma ka lang. Anong sabi ni Digong? Sir, pirmahan ko, pero sampalin ko siya sa publiko.
Di ba? Nagwala si Digong. Bakit? Satong-sato, paldong-paldo ni Trillanes. Di ba? Kaya sabi ni Luke Espiritu, kaya gustong-gustong mabasura ng kampo ni Duterte ang impeachment kasi habol nila dito hindi ang akwital. Ang habol nila dito para hindi mabuksan itong bilyones na joint account ni Digong at ni Sara na ibinulgar na noon ni Trillanes. Takot sila at yung pagiging connect nila kay Michael Yang, Peter Lim, Sammy Uy, Kinit Dong, sino pa? Yung mga drug lords. Nako, mga kababayan, mabibisto, mabubutasan at malaman ng taong bayan. Ito pa. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibig still, Vice President. Hindi po yun katanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang vice presidente. Kasi hindi pa po yun na-fulfill ng Senado ngayon at garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Dagdag lang para malinaw sa mga kababayan natin. Kung may ganong resolution, kung sino man yung nag-draft nun, at worst case, maaprobahan niya ng Senado, anong Diba, mga kababayan? sabihin nun? Hanapin muna natin. Ito mga kababayan, sabi ni Senador Antonio Trillanes dito. Bakit? Anong sinasabi? May koneksyon ito sa sinasabi ni Luke Espiritu. Sabi dito, ang impeachment trial ni Sara ay napaka-importanting matuloy dahil dito makikita ng taong bayan na siya ay isang magnanakaw. Ito po ay post ng Pilipinas Tonight mula kay Senador Antonio Trillanes. Mahihirapan po kasi talaga sila na kapag nabuksan po ang impeachment ni Sara at napatuloy ito, siyempre sisilipin ito. Saan itong mga bank account na hawak ng Kongreso? Kasi galing sa Kongreso ang ebidensya at ipapasa ito sa Senado. Siyempre ngayon, lilitisin ngayon doon at tatanungin, totoo po ba ito, Madam Vice President? Saan po ito ngayon? Kasi hindi naman to basta-bastang gamitin ebidensya laban sa iyo ng Kongreso kung hindi ito authenticated or totoo na mayroong sapat na basihan. Ganun yon. Kaya ang sabi ni Luke Espiritu, hindi akwital ang hanap ng mga Duterte sa impeachment, kundi ang habol nila ay hindi mabulgar ang korupsyon at koneksyon nila sa mga sindikato. Diba? Nako, mga kababayan, mahirap ito. Oo, mahirap ito, mga kababayan. Tandaan nyo, mga kababayan. Something fish. Mark, Para sa akin, wala na talagang panahon. Nakahanda na raw ang 22 Kailangan matanggal ito sa pwesto. Ano ba? Sabi ko may topak eh. Alam mo ng issues ngayon kay VP Sara? Nakahanda na raw ang 22 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Nako! Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto na umanong reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa programang Storycon ng One News kanina. Ayon sa kanya, may kausap na siya sa kamera para siyang maghain ng impeachment complaint. Basta't kami nakaredy na. 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file
Ayon kay Trillanes, ilan sa grounds ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at culpable violation of the Constitution, at iba pang high crimes. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Sabi ni Sir Jeffrey Tison, active ang account ng deposit si Boss Tapwan, nagpiso noon, isang araw, success. Diba? Success ang account. Diniposituhan daw, nag-success. So, ibig sabihin, active. Hindi nga ito, mga kababayan, gawa-gawa ng Congress. Masisilip po talaga si Sara dito at mahihirapan po talaga silang ipaliwanag to. Una, ito, impeachment complaint versus Sara Duterte. Babasahin ko. Number 125 million over OBP confidential fund noong 2022. 650 million confidential fund DepEd and Office of the Vice President 2023. 2.7 billion peace and order funds in Davao City and joint bank account with PRRD. Ayan po ang mga babasahin na impeachment complaint kay Sara, mga kababayan, sa Senado. Yan ang hahanapin sa Senate at ipasa po ng Kongreso yan. Una, 125 million confidential fund sa 2022 ni Sara. Saan niya dinala yon na naubos agad sa 11 days? Pangalawa, 650 million confidential fund ng DepEd and Office of the Vice President 2023. Pangatlo, 2.7 billion Peace and Order Fund in Davao City. Saan napunta yan? At joint bank account ni PRRD at ni Sara. Yun ang katanungan, mga kababayan, kung nasaan yan ngayon. Bilyonis po. Not only 1, 2, but 3 billion po. Hindi pa kasali yung joint bank account nila. Kung bakit ganyan kalaki ang pera na naipon nila. Saan galing? Ngayon, continue. Noong 2022 at 2023, naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Wala naman hong amor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya, no? Parang reyna yung pag-asa niya. The optics are not good. Naghahanap siya ng kakampi. Politically isolated na siya. Wala pang tugon ng tanggapan ni VP Sara tungkol dito. Paglilinaw naman ng ilang kongresista. Clearly technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Pero may posibilidad daw na hilingin nilang magbitiw si VP Sara dahil tila hindi na raw ito interesadong gawin ang kanyang trabaho matapos hindi dumalo ng ilang beses sa budget hearing ng OVP. We can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. Kumakalat online ang mga litratong ito ni VP Sara. Naka-shirt at shorts lang ang bise sa isang resort sa Calaguas Island. Sa isang pahayag kahapon, nagbabala ang OVP sa publiko tungkol sa mga pinakakalat na fake news para raw sirain ang reputasyon ng VP. Nagpakalat ng fake news na instead na humarap ka sa Quadcom hearing, pumunta ka sa resort at sabihin mo fake news, inandoon ka nga. Mismong yung mga barangay officials doon nagpo-post na kasama ka. Diba? Matagal na yan. Doon yan nung pumunta siya ng Piña Francia. So yun po mga kababayan. Ang sabi ni Luke Espiritu, hindi po akwetal ng impeachment ang habol ng mga Duterte. Ang habol nila diyon, para mabasura ang impeachment, ayaw nila. Ayaw nila na